of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagvo-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. Po, dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government, and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa pag-negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagvo-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo.